kasi nakita yung PowerPoint eh. Kaya baka, ayan. So, sorry, less than 2 hours ang tulog. So, today, ang pag-aaralan natin ay the Gospel of Peace. And somehow, ito pong nakaraang, kasi every year, sa mga, sa mga nakaranas maging taga-main, meron talagang tinatawag na Messianic team na every month merong names of God na pinag-aaralan. And the reason why na parang along the years, yun yung inimpress ng Panginoon sa akin na yung mga tao as a church, kailangan na ma-reintroduce sila sa mga pangalan ng Panginoon. Kasi maraming uma-attend sa church, actually, hindi nila kilala si Jesus. So parang yung Messianic team na yon is a form of evangelism din para it will point them to our Lord Jesus. Tapos ayun nga, manghuhula ako ng itsura ng PowerPoint kasi hindi ko masyadong si Mary gumawa nung ano. Saan ba ako naghahanap? Wait lang. Okay, ito na. So, praise God. So, sa Romans 10 verse 15, ang sabi po dito, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. And sa Messianic team nga po ng month of December, ano nga ba yun? Up, the God of peace or merong the peace of God that surpasseth all understanding that will guard our hearts and mind. And not knowing na yung team din for Give a Gift ng main is about peace on earth. Diba kasi yung sabi sa Luke 2:14, glory to God in the highest, peace on earth, and goodwill towards men. And sa bagay na yun, lahat to, di ba yung greetings natin ng Shalom, Shalom, laging nagpo-point siya tungkol sa Jehovah Shalom, that the Lord is our peace. But upon studying itong verse na to, like, na-shock ako na sa main, tinanong ko sila, ano yung gospel of the kingdom? Tapos dito rin, may makakasagot ba? Parang, ano yung gospel of the kingdom? Totoo ba? Kasi parang nagulat ako, walang nakakaalam sa main kung ano yung gospel of the kingdom. Tapos ang sabi sa Matthew 24 verse 14, this gospel of the kingdom shall be preached into all the world as a witness unto all nations, and the end shall come. Tapos gusto natin bumalik si Jesus, pero hindi natin alam kung ano yung gospel of the kingdom. Parang, paano nga ba babalik si Jesus kung hindi naipapangaral ng mismong gospel of the kingdom? So, I want to introduce to you the gospel of peace na nakapaloob yan sa gospel of the kingdom. Kasi nga, ayun sinasabi dyan, paano nila malalaman, di ba? Unless, di ba, we tell them, unless we show them. At ayun nga, tayo yung maging mga paa. Di ba pag send the light, hindi mo masasend yung liwanag kung di mo gagamitin yung paa mo, di ba? So, minsan sa body of Christ, maraming gustong mataas yung level ng body parts nila. Pero maganda nga, di ba yung humility, na even sa buhay ni Jesus, puro lakad yung ginawa niya, paghayo para ipangaral yung salita ng Diyos. So, before we begin, tayo po ay manalangin. Our precious Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus, and we are totally depending on the Holy Ghost that this message shall be imparted not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. As well, Lord, that we trust in you, that out of our bellies shall flow fountains of living water, and be the abundance of our hearts, so that out of the abundance of our hearts, our mouth would speak, Panginoon. We thank you for the privilege, Lord God, to speak your word. At gawin mo nga lang, Panginoon, ang iyong lingkod, Lord God, as your amplifier, Lord God, so that you would be magnified through this message. Hide us
under the shadow of your wings and keep us as the apple of your eyes, Panginoon. Kaya maraming salamat na ikaw ang Diyos, Panginoon, ng aming pagtitipon. We thank you for the God that we have found, Lord God, is the one true God and Jesus Christ whom you have sent. So we thank you, Lord God, ikaw ang nag-work out nito sa buhay namin upang ang nakikilala naming Diyos ay ang tunay na Diyos at tunay na pananampalataya. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan, Lord God, what a great morning, Lord God, to start, Lord God, it with you. And as we seek first your kingdom and your righteousness, let it be that all these things that shall be added unto us. Thank you, Lord God, for the empowerment of the Holy Spirit, Lord God, impress it in our hearts, Lord God, and let the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in your sight, O Lord, our strength and our Redeemer, Lord God. Kindly seal our prayers to the blood, the Spirit of Christ. In Jesus' name we pray, amen. So, I believe lahat tayo alam natin talaga yung gospel of the kingdom. Hindi lang natin alam na, ay yun pala yun. So, ayun nga, yung pag pinag-usapan kasi natin tong gospel of peace, so to begin with, ipakilala muna natin sino yung Diyos ng kapayapaan. And in Judges 6:23 to 24, basahin po natin. And the Lord said unto him, Peace be unto thee, fear not, thou shalt not die. Then Gideon built an altar. Ayan. So, yung pitong Jehovah, makikita natin sa scriptures. At ito nga yung sikat sa atin din, yung Jehovah Shalom, na sinabihan si Gideon na hindi siya mamamatay kahit nakita niya ang Panginoon. At ayun nga, di ba, nagkaroon siya ng kapayapaan na hindi siya mamamatay, kaya tinagurian niya ang Panginoon na Jehovah Shalom at that place. And then, sa Genesis 14:18, this is the typology of Christ na sabi dyan, basahin po natin, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Di ba pag sinabing si Jesus yung high priest in the order of Melchizedek, tapos dito si Melchizedek is king of Salem, knowing na yung king of Salem is king of Shalem. So, ibig sabihin, shalom din. Kung merong Prince of Peace, merong King of Peace. At alam natin, ayun din, pertaining din kay Jesus. And then, kung iniisip naman natin, sa Trinity ba, merong description ng peace para kay Holy Spirit? Ito yung verse naman na pwede nating hanapin. Yung Galatians 5:22 to 23. Basahin po natin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So, kabisado ako kasi kay King James Version, kaya yung love, joy, peace, patient, kindness, hindi ko masyadong gamay. Pero ayan, nandiyan nakita natin, di ba, yung peace, di ba, is also pertaining to the fruit of the Holy Spirit. So we can say that the Holy Spirit is the spirit of peace. And then, ito yung Sar Shalom. Di ba, pag sinabing Sarah, princess. So therefore, pag Sar lang, prince. And then Sar Shalom means prince of peace. Yan, basahin po natin, for unto us a child, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. And then, yung Shalom government, verse 7, wala dyan. Ayan, of the increase of his government and peace, there shall be no end. Upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Pasensya na, gusto ko talagang ipaliwanag mabuti to. Kasi after ko nag-speak sa prayer meeting, nilagnat ako. Anong araw na ba ngayon, Sabado? Yun, pero, ayun, kaya medyo recover pa muna ako. Pero, ayan, kasi ang observation ko kasi dito sa following verses na to, way back din na parang first timer ko nagbabasa ng First Kings, Second Kings. Di ba parang ang hirap sa kalooban basahin na ang daming wicked na mga rulers, ganyan, o mga hari.
Pero kasi 'di ba, during the time nung sa First Samuel, si Samuel sinabihan siya ng mga Israelites na gusto nilang magkaroon ng hari. But during that time, theocracy pa kasi, ibig sabihin, ang Diyos yung namumuno sa bansang Israel. Pero nung nag-demand sila ng king, dun nag-start mag-fail. So sabi nga ng Panginoon kay Samuel, they are not rejecting you, they are rejecting me. Parang pag-iisip, if you will understand the heart of God, na ayaw na ng mga Israelites na ang Diyos yung hari nila, kaya nagkaroon ng King Saul. So meaning to say, ang sinasabi dito sa verse na to, kailangan natin ng Prince of Peace. Kasi siya yung perfect, pag sinabing shalom, di ba, perfect peace. So, ibig sabihin, kailangan natin ng perfect prince na magro-rule sa atin to have a shalom government. Kaya, kumbaga, kung isa-summarize natin yung mga nangyari sa First Kings, Second Kings, pinapakita lang ng Panginoon na lahat ng nag-attempt na mag-rule sa mga tao, puro nagkasala, puro nag-fail, puro naging palpak. Kaya even manifestation sa bawat bansa ngayon, marami din, di ba, na tinatry ng mga government i-achieve yung perfection, pero wala talaga. Kaya di ba, darating yung time, pag bumalik si Jesus, sa last dispensation, yung kingdom, ipapakita niya yung perfect government, na siya yung King of Kings and Lord of Lords. So, may sinabi lang ako sa yung diniscuss namin to sa prayer meeting ng Wednesday. Parang may sinabi si Miles Monroe na, halimbawa daw, patawarin niyo na lang ako sa wordings na to, pero ang ganito kasi yung pagkakasabi niya. So parang kung aware tayo bilang tao, imperfect tayo, parang if I am stupid, you are stupid, why are we going to elect someone who is stupid? Parang pag kinuha natin yung concept, oo nga no, parang lahat ng tao, imperfect, tapos gusto nating mag-rule sa atin. Diba? Which is dito, pinapatunayan ng Bible, na isa lang talaga yung perfect, di ba? Yung perfect na magro-rule sa atin, si Jesus. Kaya kahit anong expectation mo sa mga government, asahan mo, magpe-fail, di ba? Kasi nga, tao pa rin sila. Kaya nga eto, conviction ko lang to, hindi ko kayo dinadamay. Every time na may election, hindi talaga ako bumoboto. Pero nagpe-pray ako. Kung may nakaprophesy na mananalo, ayun yung pinagpe-pray ko. Pero sa part ko kasi, ever since na-encounter ko yung verse na yon, na sinasabi ng Panginoon, they are not rejecting you, they are rejecting me. Parang feeling ko, pag bumoboto ako ng presidente, parang may pinili akong maging presidente ko, instead na ang Panginoon, parang ganun lang. So, hindi ko kayo hinihikayat sa bagay na to, basta ayun lang yung conviction ko. Pero ayun nga, we must pray, di ba? Itong shalom government, maranasan na natin. Pero actually, dahil nasa church tayo, we are under the government of Christ. Dahil pag sa kingdom of heaven, the kingdom of God, di ba? Ibig sabihin, hindi tayo affected ng economy ng mundo. Affected tayo ng economy of heaven. Kaya iba yung blessings na meron tayo na hindi katulad ng nangyayari sa mundo. Kaya nga, even sabi nga, maraming shakings na mangyayari in the year 2026. Pero praise God, di ba? Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang pinangako niya, the path of the just is as the shining light that shines more and more unto the perfect day. And that He is able to keep us from falling and present us faultless before the presence of His glory. Ibig sabihin, maraming mangyayaring, parang, especially sa mga prophecies sa Pilipinas, di ba? Pero among all those shakings, di ba, merong magre-remain, di ba? Ayun nga yung mga nais ng Panginoon na manatili. Kaya ito yung kagandahan ng belonging in the provision of God, di ba? Yung sinasabi ngayon sa Kingdom Commonwealth, ibig sabihin, ayun yung pinagkakaloob ng Panginoon. The provision is in the promises of God. Kaya mas alam mo yung mga pangako ng Panginoon in the kingdom of God, mas marami kang benefits na makukuha. Ayun. So, hindi ko lang siya masyadong ma-prolong, pero ayun nga, ang point lang dito is lahat tayo, even the whole world is groaning, naglolong siya na mabalik, di ba talaga, yung rulership na si Jesus talaga yung nagro-rule sa atin. And then,
Ito yung Ephesians 2:14. Sabi dito, di ba? Basahin po natin. For He is our peace, who hath made both one and hath broken down the middle wall of partition between us. And then, dito sa part na to, that He is our peace, Christ is our peace. Di ba nga yung time na napako si Jesus sa cross? And then, total darkness around 3 p.m. Tapos, ayun nga yung, di ba yung namatay na siya, yung, sabi ko parang may fault line nahati yung kalsada, yung road, tapos up to dun sa templo, tapos nahapak yung kortina, di ba? Na marami kasi nga, di ba, ito yung concern ko sa season na to. Praise God, marami kayo dito, di ba? Pero, kulang pa rin talaga tayo sa evangelism kasi puno pa rin yung mga nagsisimbang tabi, di ba? O yung mga nasa Katoliko, di ba? Na alam natin hindi totoo yung Diyos nila, pero ba't sila yung napupuno yung mga uma-attend? So, ayun yung iniisip ko na kaya fed up na ang Panginoon sa idolatry sa Pilipinas, di ba? And ayun nga yung part ng hindi ko alam kung paano sila nag-come up ng pag nakompleto yung siyam na madaling araw na pagsisimba, mapufulfill yung wish, di ba? Mga ganun. Pero, ganun lang yung mga nila, invitation nila, pero ang daming nabubudol, di ba? Pero ayun nga, parang pag-iisipin natin, tayo yung may totoong Diyos, parang dapat we exercise, ganito yun parang, di ba, kung ano yung church na prayerful, yun yung dadami. Kung ano yung religion na ma-prayerful, sila yung dadami. Sa palagay nyo, di ba, even not mentioning yung mga religion na marami, sila pa yung mas faithful at bold mag-pray sa public. Tapos, imagine niyo yung simbahang Katoliko, ilan dyan yung araw-araw nagro-rosaryo. Di ba? Kaya sila yung dumadami. I think ito yung bagay na dapat maging concerned tayo bilang Kristiyano, na mas damihan nga natin yung time ng pananalangin natin na talagang ma-destroy yung blindness, bondages, ignorance ng mga Pilipino regarding sa Diyos na sinasamba nila. And tayo yung mag-prevail, di ba? Hindi tayo religion. Sabi nga ni Pastor Dan, tayo? Ibang religion tayo. Hindi, pero basta alam natin, di ba, yung Diyos natin totoo. At dapat, ito yung nagpe-prevail, di ba, sa ating bansa. So, let's look forward for that. Ayan. At yung kumbaga, yung sinasabi, kaya ko in-emphasize yun, kasi nga dito, di ba, yung nabubudol pa rin yung mga tao na magkumpisal sa pare, pero dito, alam natin na yung wall of partition, inalis na ng Panginoon para talagang direct na tayo magpe-pray in the name of Jesus. Kaya, ayan yung dapat na ma-realize sa mga tao na hindi mo na kailangan ilaglag yung sarili mo sa mga pare, di ba? Kundi direct mo nang i-confess sa Panginoon yung mga pagkakasala. At ayun nga, yung means nito is yung ministry of reconciliation na si Jesus, di ba, ni-reconcile tayo sa Diyos Ama para yung mga prayers natin ay nakakarating na sa trono ng Panginoon. Yan, so Luke 2:14, basahin po natin, Glory to God in the highest, on earth peace, goodwill toward men. So the gospel of peace is the Christian message of reconciliation with God through Jesus Christ, offering inner wholeness, ayun yung shalom and peace, not just absence of conflict, it serves as spiritual armor, providing believers with a firm foundation to stand against spiritual attacks and the readiness to share the good news. This good news, peace with God and others, with the world, bringing others to wholeness and reconciliation. So may tatlong bagay lang tungkol dito sa the gospel of peace na nakapaloob to dito sa, nire-reconcile tayo sa Panginoon, and then yung perfect peace o yung shalom, and then yung the shoes of the gospel of shalom. So to begin with, sabi dito sa reconciliation with God, the central message is that Christ's sacrifice resolves humanity's hostility with God, restoring a broken relationship. So basahin po natin Romans 5:1. Therefore, being justified by faith,
We have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, ito yung very powerful gamitin to sa prayer. Of course, magko-confess muna tayo ng kasalanan natin sa Panginoon na dapat we make sure, di ba, na if I regard iniquity in my heart, di ba, na hindi, may alam mong hindi ka papakinggan ng Panginoon. Pero once you confess your sin to God, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Therefore, once na at peace ka na sa Panginoon, you are justified as if I did not sin, di ba? Na ang sabi nga ni Benny Hinn, na pag sa justification, hindi nangyari ang kasalanan mo. Once na hiningi mo siya ng tawad sa Panginoon. And napaka-confident ng verse na to, di ba, na kapag may peace with God ka, ibig sabihin, pag nagpe-pray ka, sure na masasagot yung panalangin. Amen. Ayan, so sure na masasagot yung panalangin mo. Kaya, ito maganda siyang faith confession sa Panginoon for you to get the response regarding sa mga panalangin natin. And then, kasi nga, di ba yung sabi sa courts of heaven, ang yung si Satanas, di ba, siya yung accuser of the brethren. So, pag may mga kasalanan tayo, ay, bakit, pwedeng ganito yung situation, malamang sinasabi niya, ito yung mga atraso niyan sa Diyos, tapos, ba't mo sasagutin yung panalangin ng mga yan? Pero, once na itapat natin tong verse na to, di ba, at humingi tayo ng tawad sa Panginoon, ito yung confidence natin na justified. Wala nang i-accuse sa atin si Satan dahil nga nilinis na tayo ng dugo ni Jesus. And then, in Isaiah 33 verse 7, dito kasi may sinasabi dyan, the ambassadors of peace. So, pero during that time, yung mga ambassadors of peace, nagkaroon ng failure kasi nga hindi talaga lumalapit yung mga tao sa Panginoon. They are weeping. Pero praise God, in the New Testament, there is the ambassadors for Christ. Ayun nga yung sabi, ambassador for anointing, na merong ministry of reconciliation na, ayun nga, ibinabalik yung mga tao sa pakikipagbate sa Panginoon na hindi na siya galit sa atin. Ayan, so, ayan, now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God. Ayan, tapos, sinasabi rin nga dito na kinakailangan nga na ma-at peace yung mga tao. Di ba yung, hindi ko lang nailagay dyan pero di ba aware ba kayo dun sa verse? Ito yung dati effective to sa evangelism sa campus ministry. Parang sinasabi ko, anong gusto nyong i-share ko sa inyo? Mahal na mahal kayo ng Panginoon o galit sa inyo ang Diyos? Yeah, parang alam ko naman na mahal ako ng Panginoon, pero parang hindi ko pa narinig yung galit sa akin ng Diyos, di ba? So, di ba yung, ayun nga sa ba yun? Psalm 7:11. Pwede nating hanapin, kahit for the meantime. Para lang mapatunayan ko sa inyong galit ang Diyos. Ayan, parang, yung sabi doon, God is angry with the wicked every day. Ayun, ano niya ba yun? Psalm 7:11. Nahanap na siya, hindi ba? So, ayun, parang pag-iisipin nga natin, di ba, aware ba yung mga tao, basahin po natin, ang Diyos ay matuwid na hukom, oo, Diyos na may galit, Diyos na may galit araw-araw. Pasensya, hindi mo ragbasa ng Tagalog. Ayun, God is angry with the wicked every day. So, parang, ito yung hindi alam ng mga unbelievers, di ba, na kung wala kang relasyon kay Jesus, kaya nga it is important that they should acknowledge John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Kasi nga, ayun no, God is angry with the wicked every day. E di yung judgment, paano ko ipapaliwanag? Di ba yung judgment sa mundo, binabato everyday dahil sa kasalanan. Lagi may consequence everyday ang kasalanan. Pero tayong na kay Jesus, na nananampalataya sa Kanya, we are at,
behind the cross, di ba? The cross before me, the world behind me. Pero ibig sabihin, kapag nasa likuran ka ng cross ni Jesus, imbis na ang tumatama sa'yo judgment, lahat ng judgment para sa atin tumama sa cross ni Jesus. Amen po ba? Ayan, kaya yan. Ay, magising lahat. Yun. So, ayun nga. So, dito, paano sila mai-spare dyan? Di ba? So, parang, ay, aware ka ba? Nagalit sa'yo. Parang, maling evangelism ba yun? Dapat aware yung mga tao, di ba? Na ba't kailangan ng ministry of reconciliation? Sabi, aware ka ba sa verse na to? Di ba? Yun. Sure ka ba na batiin na kayo ng Panginoon? So, dapat maging ambassadors for Christ tayo na nire-reconcile yung mga tao sa Panginoon. Ayan. So, bahala na kayo sa diskarte nyo kung paano nyo de-deliver yan. Pero, i-assure ko sa inyo, nakukuha yung attention ng mga tao na ayaw nilang galit sa kanila ang Diyos. Sino bang may gusto, di ba? Yan. So, ayun nga. Next naman, itong perfect peace. In Psalm 30, so ganito, may verse, hindi ko alam kung saan mahanap nakalimutan ko. Sabi doon, the peace of God that surpasseth all understanding shall guard our hearts and minds. Sino nakakaalam kung saan mahanap? Basta nasa Bible siya, di ba? Pero, ayun, ang point nun is, parang ang sinasabi, di ba, sa Pauline epistles, halos hindi niya ma-describe yung shalom. So, dito, trinay din ng Old Testament, i-define yung shalom. Pero, tingnan nyo, pansinin nyo tong following verses na to, kung gaano ka-importante yung shalom with God. So, una muna, ayan nga, it means completeness, health, harmony, an inner state of being whole, even amidst external struggles. So, may tatlo, the abundance of peace, great peace, and perfect peace. Di ba? Napansin nyo ba? Surpasseth all understanding talaga siya, na parang, bakit pag tuwing i-describe yung peace, may abundance, perfect na nga yung peace, nilagyan pa ng abundance. Perfect na yung peace, nilagyan pa ng great. Di ba? Yung perfect peace, yung shalom nga. Parang pag iisipin natin, there's something about this word, di ba, that people should know. So una muna, basahin po natin Psalm 37 verse 11, but the meek shall inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of peace. Ayan. So, gusto ko rin mabasa nyo para lang ma-feel. Nandun sa, ida-down lang yung slide. Ayan. So, pa-down lang yan. Ayan. Ay, wala. Oo nga, hindi nalagay. Pero yun, sige, if you have your Bibles with you, ayan, Psalm 37 verse 11, i-emphasize natin, the meek shall inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of peace. So meaning to say, ang mga makakaranas lang na abundance of peace, yung meek of the earth. Tapos, nung inaral, sino daw ba yung meek people? Sila, ano ba yung sa Beatitudes? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Yun din. So, may pinag-aralan sila. Isang manifestation ng meekness ay repentance and fasting. So, ibig sabihin, kung totoong nagpapakumbaba ka sa Panginoon, dapat, ayun nga, lagi kang nagre-repent at lagi ka rin nagfa-fasting. So, dito sa bagay na to, sila yung nakakaranas ng abundance of shalom. So, if you want that, ito nga, ang maging preparation natin for the upcoming year, magkaroon talaga tayo ng true repentance and ayun nga, prayer and fasting. So, ayun nga, di ba, napakaganda nun, sisimulan mo ng meron kang abundance of peace. Tapos, ito namang Psalm 119 verse 165, sabi diyan, basahin po natin, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. So, I believe na I expect, di ba, na sa church na to, talagang faithful na nagbabasa ng Bible. Kasi, ito yung isang bagay na magbibigay sa atin ng emotional stability. And maraming mga Kristiyanong offended, madaling ma-offend, emotional, ganyan, madaling ma-hurt, kasi nga, hindi sila, ang tawag dito, hindi nila iniibig yung
yung salita ng Diyos. Di ba sabi ni Jesus, if you love me, you will obey my commands. So at the same time, sabi sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, di ba? You shall meditate on it day and night so that you would be careful to do everything that is written on it and that you will be prosperous and successful. So, pag tuloy-tuloy natin na nagawa yun, na ayun nga, talagang hindi natin hinahayaan na hindi natin nako-confess yung Word of God, minemeditate natin day and night, and also, di ba, maging maingat tayo sa pagsunod sa lahat ng nakasulat dito at ayun nga tayo yung magiging prosperous and successful. So, pag-isipin natin, ang sinabi dyan, hindi lang basta shalom, great peace, great shalom ang mararanasan ng mga taong umiibig sa salita ng Diyos at nothing shall offend them. Kaya kung gusto natin na hindi tayo maging maramdamin na mga tao, di ba, ito yung, di ba katulad nga ni King David, he strengthened himself in the presence of the Lord. Kaya tayo din, ito yung maging sikreto natin na yung mga tao, hindi nila tayo mababasta-basta, di ba? Kundi kapag tayo babad sa salita ng Diyos, ayan, magiging firm din yung kalooban natin at hindi tayo madaling magdrama, mag-inarte, gano'n. So parang dapat nga, di ba, sabi nga, ang mga Kristiyano daw ba, may karapatan daw ba tayong ma-offend? Sabi ni John Bevere, nung inaral niya yung Word of God, dapat tayong mga Christian, walang karapatan na ma-offend. Kasi nga, kung ito, ginagawa natin tong great peace have they that love thy law and nothing shall offend them. Kapag ayan yung pinapractice natin, ibig sabihin nga, nagkakaroon tayo ng emotional stability. And maganda nga rin kasi, di ba, parang i-compare natin lagi yung mga iniisip nating offense compared sa offense na natanggap ni Jesus, di ba? Na siya, Diyos siya. Pero yung mockings na natanggap niya nung nandito siya sa mundo, di ba? Hindi mo maikukumpara yon sa kung ano yung mga natatanggap natin o mga nararanasan natin, di ba? So, laging light affliction lang lalabas yung mga nararanasan natin. Pero ito nga, yung we must all come back to the Word of God. At kasi ang concern nga rin natin dito, hanggat hindi tayo nag-uumapaw sa Word of God, di ba sabi, out of the abundance of our hearts, our mouth will speak. Paano ka mag-overflow, magsalita sa ibang tao tungkol kay Jesus, di ba? Kung lacking ka, di ba? So, ibig sabihin, ito din yung magdadrive sa atin, di ba, na sabi nga ni Jeremiah, bakit ang sipag, parang sabi niya, yung word ng Panginoon, di ba? Shut up in his bones and I cannot contain it, na hindi ko kayang hindi ipangaral ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi nag-overflow sa Kanya, di ba? So kung ganun din tayo, nag-overflow tayo sa Word of God, hindi natin makakayanan na hindi ipangaral ang salita ng Diyos. So ito yung we are looking forward, na lahat tayo maranasan natin yung great peace na to, and it is also for our benefit. Also in Isaiah 26 verse 3, kinakampaign ko to, that dahil ang darating na year ay 2026, tapos ang daming prophecies ng shakings. Pero pag pinanghawakan natin to, basahin po natin, thou will keep him in perfect peace whose mind stayed on thee because he trusted in thee. Diba? What a wonderful way to look up to the year 2026 na meron tayong perfect peace. Na despite ng lahat na mangyayari, may mga rumors of war pa rin, yung mga sinasabing, di ba may 3 prophecy na bundok sa Pilipinas na possible daw sumabog. Parang yung Mount Apo, Mount Banahaw. Nakalimutan, Mount Canlaon yata yung isa, parang nag-erupt na siya. Pero ang sinasabi, itong dalawa na to, parang anticipated for the coming year na possible siyang mag-erupt. So parang iisipin natin, ano yung dapat nating panghawakan sa na ayun nga, marami pa ring shakings na mangyayari sa Pilipinas kasi ayaw na ng Panginoon ng idolatry, ng witchcraft, ng corruption.
So, bago mangyari yung second to Israel greatest revival in the Philippines, kailangan mo nang i-uproot ng Panginoon lahat ng kasalanan sa bansa na to. And ayun nga, meron din good news about sa mga gospel artists na magmumula daw sa Pilipinas yung parang magiging, antawag, kung may mga composer dito ng mga biblical songs, ayun, ngayon pa lang magpa-download na kayo sa Panginoon ng mga lyrics o ng mga heavenly composition. Kasi sa buong mundo parang makikilala yung mga gospel songs na mula sa Pilipinas. Parang gano'n na it will be played around gano'n. So, ibig sabihin, nililinis talaga ng Panginoon yung Pilipinas. Kaya magpa-strengthen tayo sa Panginoon that our mind is stayed on Him and we will have perfect peace ba? For the year 2026, panghawakan natin tong shalom, shalom ng Panginoon. Ayan, and amen. So, ang sunod po, last na ay yung spiritual armor, yung the shoes of the gospel of shalom. Ayan, so, basahin po natin yung Ephesians 6:15. And as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Ayan, so balikan natin, what is the gospel of the kingdom? So, yung gospel of peace, di ba ang sabi doon, how beautiful are the feet of those who bring the good news, di ba? So, ibig sabihin, ito yung mga publishers of peace. Ibig sabihin, pertaining nga siya sa gospel of the kingdom. So, ang gospel of the kingdom ay the birth of Christ, di ba? The life of Christ, the death of Christ, the burial of Christ, the resurrection of Christ, the ascension of Christ, and the return of Christ. So, meaning to say, itong part na to, na kapag ito yung pinapangaral natin, di ba? So, dapat nga talaga magbalik tayo sa gantong pangangaral para, di ba, naalala niyo ba yung mga days na kapag alam ng mga tao na parang babalik na si Jesus, ang dami, napupuno yung mga churches, di ba? So may nagsabi nga rin na ang daming nagpapangaral na the end is near, pero marami pang hindi nakakaalam ng first coming ni Jesus. Kaya itong the gospel of peace, di ba? I believe we should all parang mag-exert tayo talaga ng study of the Word of God. Paano natin ibabalik sa mga preachings and teachings, di ba? Kasi ito talaga yung kumbaga pinagpe-pray natin, even so come Lord Jesus, pero ang sinasabi ng Panginoon, this gospel of the kingdom shall be preached into all the world and as a witness unto all nations and then the end shall come. Di ba? Yun lang talaga yung solusyon. Kaya minsan ang dami nating mga pinapangaral, tinuturo, minsan wala pa si Jesus sa tinuturo natin, di ba? Ang dami ngayon nag-a-arise ng mga motivational speakers, pero hindi yun yung kailangan ng mga tao. Kundi ang kailangan nga, ayun talaga, mabalik talaga lahat ng preachings and teachings na nakafocus kay Jesus. Di ba yung sa Acts 28:31, sabi doon, preaching the kingdom of God and teaching those things concerning the Lord Jesus Christ with all confidence, no man forbidding them. So, ayun, even pag binasa rin niya rin yung mga disciples, paano sila mangaral? Di ba, naka-center focus talaga sa gospel of the kingdom. At sabi nga, during that time, di ba, nalibot nila yung buong mundo. At ang dami talagang sa soul winning, nako-convert. Tapos kung kailan ang taas ng technology natin, saka naman ang bagal ng gospel. Pero eto nga, manalangin tayo na bigyan tayo ng spirit of wisdom and revelation ng Panginoon. Lord, paano namin ibabalik yung gospel of the kingdom as the center focus of our preachings and teachings. And then in Isaiah 52:7, ito po yung binasa natin kanina. Yan, nabasahin po natin. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation. Say it unto Zion, thy God reigneth. Ayan, di ba? So na-mention dyan yung publisheth peace. So, ibig sabihin, yun nga yung the gospel of peace, di ba, is the gospel of the kingdom. And also, tingnan nyo, kapag sinabi, what is the kingdom all about? Tapos ito, Romans 14:17. For the kingdom of God, basahin po natin, is not meat and drink, but righteousness and peace
and joy in the Holy Ghost. Tama ba? Kingdom of peace siya. Kaya yung gospel of the kingdom, yun nga, is the gospel of peace din. Kaya, ayun, so, eto na po yung sinasabi ko, Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So, ano bang maganda dun sa shoes of the gospel of shalom, di ba? Na tayo bilang paa ng Panginoon, naka-full armor of God, kasama yung paa natin na nakasuot yung the shoes of the gospel of shalom. Because even the feet of Jesus Christ ministers. So sabi dito, the pierced hands and feet of Jesus Christ in Psalm 22 verse 16, for dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me. They pierce my hands and my feet. So alam natin na na-fulfill to sa buhay ni Jesus nung pinako na nga siya sa krus ng Kalbaryo. And to remind us of the 7 shedding of the blood of Jesus Christ, na yung paa ni Jesus na napako sa krus ng Kalbaryo, it ministers. Di ba? Kada dugo na nasished sa katawan ni Jesus, nagbibigay ng healing para sa atin. So the 7 shedding of the blood of Jesus, number 1, is yung sa nag-sweat and blood, di ba, nung nagpe-pray siya sa Garden of Gethsemane, bago siya ipako sa krus. Ayun, sweat and blood yung tumulo sa kanya, and it is for the healing for our emotion. Sa face, di ba, yung pinagsusuntok si Gia, sinasambal siya, is healing of our image. Because, yun nga, we are created in the image and likeness of God. Number 3, ayan yung head. Nung dilagyan siya ng crown of thorns, di ba, tumulo din yung dugo sa ulo ni Jesus. Pero ito yung healing of our mind. So kapag familiar kayo sa mga to, ano yung man yung dapat na mag-heal sa atin, sa emotion, i-claim natin yung dugo ni Jesus sa bagay na yun. Sa stripes upon his back, di ba yung, yung 39 stripes ni Jesus sa likuran niya, na napag-alaman, yun yung 39 na matitinding sakit sa buong mundo. At ayan, ma-claim nga natin yan, yung healing of our bodies by the stripes upon his back. So, ayun din, number 5, yung hands ni Jesus. Ayan, so, may mga gusto ba kayong iparedeem na ministry sa Panginoon, sa mga work nyo, o ano man yung mga gawa ng kamay nyo na gusto nyo iparedeem sa Panginoon, kung gusto natin ng healing in the works of our hands, ayan, makaklaim natin dahil pinako yung kamay ni Jesus sa cross, yan, may healing yon para sa atin. Also, number 6, ito na, yung feet ni Jesus is the healing of our walk in life, di ba? Na may ganun talagang part na, di ba, parang minsan isip mo parang nawala ka ba sa landas, na napupunta ka ba sa crooked ways. Pero ayun nga, kayang itama ng Panginoon. He leads us in the paths of righteousness. So there will be restoration of our walks in life na maitatama at maitatama yung buhay natin. Yun nga, isa sa talagang gustong-gusto kong names of God, yung kinsman redeemer. Di ba na parang praise God. Hindi ko alam kung nasabi ko to before, di ba na parang yung mga fallen angels, hindi sila ni-redeem ng Panginoon. Hindi namatay ang Panginoon sa mga nagkasalang anghel. Kaya parang galit na galit si Satan sa mga image of God. Gusto niyang masira yung buhay nila kasi tayo, may chance tayong makabalik sa Panginoon pag nag-repent tayo. Sila, di ba? Hindi talaga sila nag-repent. Parang may nagpapaliwanag na si Satan daw, kung na-experience niya yung glories of heaven, tas siya pa yung pinakamagandang archangel, alam niya kung gaano ka-pleasurable yung langit, pero hindi siya makabalik, di ba? Pero imagine tayong mga tao, ilang beses tayong nagkakasala, pero yung chances na binigay sa atin ng Panginoon dahil namatay siya sa krus ng Kalbaryo, He is our kinsman redeemer, di ba? Kaya niyang laging itama tayo, tapos kung ano yung mga maling nangyari sa buhay natin, di ba? Kaya niyang talagang yung i-redeem yung all the wasted years at isusurpass niya yung blessing, di ba? Greater pa sa mga nawala sa atin. Kaya, ayun, what a wonderful way to live, di ba? Na knowing that our Lord Jesus Christ is our Redeemer. So, ayun nga, yung sa feet, healing of our walk in life. At yung sa side naman, di ba nga, kung maalala natin, si Adan,
para magkaroon ng Eva, yung kinuhaan siya ng ribs, di ba? Tapos, ayun nga, parang sabi yung may operation na ginawa sa tagiliran niya. Pero dito naman, for the bride of Christ, di ba, yung na-pierce yung tagiliran ni Jesus. Tapos sabi, ba't nga daw namatay si Jesus? Kasi yung pagkatusok nun, umabot sa puso ni Jesus. Pero water and blood came out of his body. At ayun nga, nagkaroon ng birth of the church and healing for the church. Kaya, ayan, sa lahat na yan, the 7 shedding of the blood of Jesus Christ, perfect siya para sa lahat ng kailangan na i-heal sa buhay natin. So, ayun na nga, praise God because we are serving the God of peace. In Romans 16:20, basahin po natin, and the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Minsan hindi maintindihan ng mga tao, no? Sa ibang mga churches, hindi naman nila ginagawa pag nag-i-Jesus name tayo, pumapadyak tayo. Kasi meaningful sa atin na sabi nga, I have given you authority to trample all snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemies and nothing shall by any means hurt you, di ba? To tread down, di ba? Ayun talaga tatapakan mo tayo. Sabi pa sa Bible, we are sitting with Christ in the heavenly places. So, nasa third heaven tayo. Tapos, yung kaaway, yung mga demons, nasa second heaven. Kaya, tinatapakan talaga natin sila, di ba? Ayan, kaya dito pinangako rin na even dun sa crucifixion ni Jesus, na-fulfill na yung Genesis 3:15, di ba? Hindi ko kabisado pero basahin po, kung maahanap lang natin. Yung I will put enmity between thee and the woman. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. Each shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Di ba? Ang sinasabi dito, yung serpent, kaya lang niyang sugatan yung paanan ng seed of the woman. So, yung paa ni Jesus, napako man siya sa krus, pero dun sa Golgotha, ayun, sa place of skull, yung tinutungtungan ng cross ni Jesus, dun nakabaon yung, di ba pinugutan ni King David si Goliath ng ulo. Tapos dun yung nilibing doon, under dun sa Golgotha. Tapos dun nakatayo yung cross ni Jesus. Ibig sabihin, yung serpent's head, dinurog na ni Jesus. Yun, kaya praise God, ayan, for that fulfillment, talagang He already crushed, di ba, Satan underneath our feet. And then, lastly, ayun nga, yung sa 1 Thessalonians 5:23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Di ba, what a comfort to know na yung God of peace, kompleto, body, soul, and spirit natin, isa-sanctify niya. Holy yun. So, ayan, hanggang sa makarating ang Panginoon. Kaya, we have that blessed assurance, di ba? Nakasama tayo sa pagbabalik ng Panginoon. I want to share this song to each and everyone. Alam ko, sikat to, marami nang nakarinig dito, but many in this generation, naririnig lang tong kanta na to, pero hindi nila na-meditate. I believe si Gary V, ni-revive niya tong kanta na to, pero sinearch ko ulit sino ba talaga yung composer nito. Tapos, ang pangalan niya, si David Meese. Kung alam niyo yung kantang, Thank You for the Times You Said No. Tapos, kinanta rin niya yung His Love is Oh So Wonderful. And then, marami pala siyang classic song. Sabi niya, siya yung musician, siya yung gospel artist na lumilikha muna siya ng mga music. Ayun muna, instrumental muna. Pero wala pa siyang lyrics ng kanta. So during that time, parang within 24 hours, kailangan niyang magkaroon ng lyrics kasi i-record na niya para ma-finalize yung album niya. So sinabihan na siya, dapat bukas meron ka ng lyrics, gano'n. So parang nag-stay siya sa hotel, tapos nag-pray siya. Parang sabi, Lord, parang lumuhod siya. Sabi niya, Lord, 12 hours na lang, parang kailangan ko na ng lyrics para sa kanta na to. Tapos nag-repent siya, kasi marami pala siyang ginawang kanta na hindi siya nagpe-pray para sa lyrics. Pero tungkol sa Panginoon yon. Pero ibig sabihin, itong We Were the Reason, lyrics talaga to na galing
sa Panginoon. Kaya sabi nga sa'yo, we were the reason that He gave His life. So sabi niya, sumunod daw na lyrics na binigay sa Panginoon, we were the reason that He suffered and died. Sabi, wow, it rhymes, gumanon siya. Pero ibig sabihin nga, na ano ito parang ano ba yung hitting two birds sa isang strike, parang ganon. So parang sa kanta na to, may Christmas, tapos meron ding crucifixion. So nandito yung gospel of the kingdom. So the gospel of peace is in this song. At I pray, di ba, na magkaroon tayo ng meditation dito na ang parang sinasabi ng Panginoon sa kanta na to para sa atin na kayo yung dahilan, tayo yung dahilan kung bakit siya ipinanganak at kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. And minsan ay nga nakafocus tayo sa mga activities, ayun yung focus ng December natin, minsan yung mga give a gift, di ba, mga pagpapasponsor, ang dami nating business. Pero itong yung sabi, but we never realize a baby born one blessed night. Kaya I encourage each and every one of you na natin to, unawain natin to. Let God impress it in our hearts, di ba? Kung gaano ka-meaningful itong season na to. By the way, hindi naman December pinanganak si Jesus. Pero dahil sa Hanukkah, yung Festival of Lights, paliwanag ko lang na maikli. Pag 9 months backwards, lumalabas na December to January. So yung parang December 25, yung Feast of Hanukkah. At yun yung time na si Mary, sinabihan ni, di ba, na magko-conceive, di ba, i-conceive niya yung Son of God. So, sa womb ni Mary, nalaman na merong buhay kasi may nag-spark na light at si Jesus na yun. 9 months ago, ayun nga, yung sa Feast of Light, doon na-conceive si Jesus. Kaya, ibig sabihin, itong December month na to, sinaselebrate pa rin natin yung conception ni Jesus. So, yung time na nandun na si Jesus sa womb ni Mary. Yun. So, ayan. Samahan niyo siyang kumanta, malalakas akong boses. So,